lahat, Amang mapagmahal, puno ng hiwaga at mapagkalinga. Narito po kami mga anak mo upang alayan ka ng aming walang hanggang papuri at pasasalamat habang kami ay nabubuhay. Ama, salamat po sa paglikha ninyo sa mundong ito at sa mga taong pinanahan mo dito. Salamat po sa biyaya ng buhay na patuloy naming nakakamtan sa araw-araw na may kalakasan at katatagan dahil sa pag-ibig na iyong inialay. Salamat po, Ama, sa iyong mga banal na salita na nagbigay sa amin ng buhay, pag-asa at katatagan upang ikaw ay kilalanin namin ng lubusan. Salamat po, Ama, sa mahabagin ninyong puso na muli ninyong ipinagkakaloob ang nobenaryong ito upang maipadama namin lubusan ang walang hanggang pasasalamat sa iyo. Ama, sa sandali pong ito ay hinihingi namin ng kapatawaran ang lahat ng aming mga pagkakasala, ang mga kaluluwa sa purgatorio, at ang mga abang kaluluwa na naguhumiyaw, humihingi ng awa na sila'y hanguin mo sa apoy ng impyerno. Patawarin po ninyo mga anak mo na hindi binigyang kapahintulutan ang sanggol sa kanilang sinapupunan na maisilang sa mundo. Higit sa lahat, Ama, patawarin niyo po ang mga anak mo na hindi nagtitiwala at naniniwala sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay tanglaw dito sa mundo. Ama, sa sandaling ito, kami ay nagsusumamo at naninikluhod sa inyo. Abutin niyo po ang mga anak mo na naliligaw at di kumikilala sa paghahari mo. Bigyan niyo po sila ng sapat na talino upang kilalanin ang katwiran mo at maisaayos ang kanilang pamumuhay ng naaayon sa kalooban mo. Pangalagaan niyo po at patatagin ng kapatirang Divine Mercy ang aming mga gawaing pangkabanalan na maglalapit sa amin sa iyo. Gayon din po ang taong kinalugdan mo, ang aming Apo Conching, 10 ng mga lingkod mong hinirang mula sa iba't ibang dako ng 4 na sulok ng mundo na patuloy nilang maibahagi sa mga anak mo ang iyong banal na salita upang kilalanin ka ng lubusan na ikaw ay Diyos na buhay na dapat naming asahan. Naway madama namin sa tuwina na kayo ay naririto, hindi mawawalay ngayon at magpakailanpaman. Amen. Panalangin sa pagdinig ng mabathalang awa sa iyong kahilingan. Tayo pong lahat. O Panginoon naming Diyos, lingapin niyo po kaming mga anak mo na nangangailangan ng iyong awa at habag. Taos puso kaming nagsisisi sa aming mga kamalian sa buhay. Nananalig kami at nagtitiwala na kami ay iyong kahabagan at hindi ninyo bibiguin kailanpaman. Sa pangalan ni Kristo, na buktong na anak mo, na nag-alay sa amin ng buhay dahil sa aming mga kasalanan, kami ay umaasa na diringgin mo ang aming mga panambitan. Sambitin po ninyo ang inyong mga personal na panambitan. Patuloy niyo pong dagdagan ang pag-aawa mo sa bawat isa sa amin upang sa iyong grasya ay mabuhay kami na may matibay na kalasag sa aming buhay. Nawa ang iyong walang hanggang pag-ibig ang maging punla ng bawat isa upang mapalaganap ang paghahari mo sa mundong ito. Amen. Mga papuri ni Apo Conching sa mabathalang awa. Mabathalang awa, dumadaloy mula sa puso ng Ama. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, ang salita mo'y bumabalong kay Apo Conching, ang taong kinalugdan mo. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, kalooban mo maghari
at siyang manguna sa tao. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay tanglaw sa mga naliligaw. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay tanglaw sa sandali ng aming kalituhan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, takbuhan ng mga nawawala ng pag-asa. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, tagapag-aliw ng mga nalulumbay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay ng pangaral, gabay at patnubay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagbibigay katatagan sa sandali ng mga pagsubok sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagtuturo ng kaparaanan upang mahulagpusan ang mga balakid sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, naghahango ng aming kasalanan at nagbibigay ng aming kahilingan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, pag-asa ng mga kaluluwa. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, aming pananggalang sa lahat ng tukso. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, pinagmumulan ng mga milagro at hiwaga. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, aming kapiling sa bawat araw ng aming buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagpapalambot ng matitigas na puso. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, iniaangat kami sa lahat ng hirap. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, tagapagbuo ng pamilyang wasak. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, pahingahan ng mga nilalang sa gitna ng takot at pangamba. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nakasama namin sa buhay na walang hanggan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, kapiling namin sa oras ng aming kamatayan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa na pinagbubuhatan ng kapayapaan at kagalakan sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa na yumayakap sa amin sa sandali ng aming kapighatian. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, matamis na pag-asa ng mga nagdarahop sa buhay. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagpapalawak ng aming pangunawa sa aming kapwa. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, sandigang bato na walang katibagan. Kami nananalig sa iyo. Mabathalang awa, nagtuturo sa amin na mahalin ng mahirap mahalin. Kami nananalig sa iyo. Panalangin sa mabathalang awa, tayo pong lahat. Mabathalang awa, batid namin na kayo ang aming sandigan. Ang iyong awa ay di mapaparab magpakailanman. Sa kabila ng aming pagkukulang, tingnan niyo po kami ng may pag-ibig. Patuloy niyo po kaming kaawaan, sapagkat kayo lamang ang aming pag-asa, lalo na sa sandali ng kagipitan. Wala kaming tatakbuhan kundi kayo lamang. Ikaw ang tanging pag-asa ng mga makasalanan. Ikaw ang tanging liwanag ng nadidiliman. Ikaw ang pahingahan ng mga nalulumbay. Ikaw ang kapayapaan ng mga nalilito sa buhay. Ikaw ang katahimikan ng mga may bagabag na kaisipan. Ikaw ang nakababatid ng aming mga kahinaan. Ikaw ang nagbibigay lunas sa lahat ng aming mga pagsubok sa buhay. Lubos ang aming pagtitiwala sa iyo. Marapatin po ninyo na isuko naming ganap ang aming sarili sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
ikalawang araw. Kung mayroon kayong pasanin na hindi ninyo makayanan, ano ang marapat ninyong gawin upang kayo ay magaanan? Isa lamang ang marapat ninyong tupdin. Magpakatotoo kayo sa Ama na naglalang sa buhay ninyo. Tandaan ninyo, kapag Siya ang tinunguhan ninyo, bagamat hindi ninyo nakikita, dinig na dinig niya ang panambitan ninyo. Kitang-kita niya ang pagluha ninyo. Damang-dama niya na nahihirapan kayo. Tao, ang gawin mo ay tumalima ka sa nais ng Ama. Kung ikaw ay nalulumbay, magpuri ka at manalangin ka. Magtiwala ka na ang Ama'y buhay sa iyo. Ang mabuting balita ng kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin at mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Parangal at papuri sa'yo ay alay ko. Bago ang lahat, handog na hiling ko, o aking Amang mahal. Tuwiran mong ikalugod sa aking paglagan ng pasasalamat sa iyong inihandog. Sa iyong mga anak na buong taon, ganap kinalinga, di nagpabaya ka sa bawat araw na alay mo, sa bawat oras na ginusto mo. May ginagawa ka, may magagawa ka para sa kanila. Sa pamamagitan ng gawain mo, inalay na totoo. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, nahandog mo sa tao upang mapakita mga kabutihan mo bilang Ama nila. Sa bawat aral mo, kung pakikinggan, titi mo sa isipan at isa sa buhay sa buong taong lumipas, na ilan na naganap hanggang sa kasalukuyan, na ang 12 ay pinagdiriwang. O kay buti mo, o kay dakila mo, wala kang kapantay, noon ngayon at kailanman. O dakila kong Ama, na hindi nakikisa ng sinumang anak mo, na inalay mo ang matuwid na totoo, na marapat na kamtin, marapat na sundin, marapat talimakin ang iyong mga aral, mga salitang kay ina, mga magbibigay buhay sa lahat ng patay, na pag-asang tuwiran sa kanilang buhay. Naririto sila, hinahandog ko
natipon mo sa liksang bilang ng tao, nilikha mo sa laksang bilang, napawang ikaw lamang, nagpahiram ng buhay, nagbigay ng lahat sa pang-araw-araw. Nilang mga kailangan habang nabubuhay, na di mo nalimutan, ni isa man sa kanila, pagkus sino man ang mahirap, naroon pa rin ang paglinga, pagkat ikaw, Ama, ang siyang nagbibigay sa kanila ng hininga. Kaya't kung mamasdan lamang ganap nila ang mga ginagawa mo, walang masasabi, di kaya'y masusumbat sa iyong mga anak, bagamat naghihirap sa kanilang palagay, sa taglay nilang buhay. Patawarin mo ang sayo'y nagkukulang, nawawalan ng pananalig, ng pananampalataya, ng pag-asa at sutil na anak mo. Ama, hinihiling ko sa iyo sa araw na ito, yamang ang kaloob mo ay pinagtutuunan ng pansin ng mga anak mong naririto. Pinagsumikapan nilang gawin na sila'y makadalo sa iyong gawain. Pinagmithian nilang makatungo sa dambana. Pinagsisikapan ng mga lingkod mo ang makapaglingkod na matapat sa iyo. Gawin mong marapat, gawin mong ganap, na sila'y makatanggap ng higit sa sapat, na sa kanila'y inaasahan sa tuwina. Yamang ikaw, Ama, siyang pinaglilingkuran. Walang hindi mo kakayanin na maibibigay sa kanila. Walang hindi ka ibibigay sa marapat sa kanila. Walang hindi ka mapapakita sa nasa mong ipasilay. Walang hindi ka ibibigay sa makakagalak sa kanila. Naririto sila, pinagkakaloob ko, pinagkakatiwala ko, hinahain ko sa iyo bawat kahilingan nila, mga hinaing sa buhay, mga pagkukulang, maging karamdaman, hilahil ng buhay, mga pasanin nila na sa palagay ng bawat isa na nabibigatan na, ikaw ang magpagaan, ikaw aking Ama, magbigay kahulagpusan, ganap na katagumpayan. Gawin mong marapat na sila'y makakilala, makaganap sila sa dapat nilang tupting, makita nila ang iyong kahiwagaan, madamang lubos ang iyong pagmamahal, paniwalaan nila ang iyong mga salita, magbukas diwa sa bawat sarado, ang iyong mga aral na tunay na kaiinang. Ikaw aking Ama, ang walang kapantay, tuwirang ang lahat, nang mabuti sa lahat, ay batid mong lahat, tuwirang kalahat-lahatan, walang ang malilihim sa iyo kailanman. O aking Ama, puspusin mo sila ng iyong liwanag, ng iyong galak, ng iyong lakas, ng iyong katatagan, ng iyong pagtitibay, ng iyong pag-asa, ng iyong kalusugan,
na sa bawat araw ay kanilang kailangan upang sa gayon sila'y makalaban, makapakibaka ng may kasiyahan. Ang taglay nilang buhay, kamting tuwiran na sa pagsimula, manang kanilang pakikibaka ay may kahinaan, na habang ikaw ay kanilang dinarama, kinikilala't nagpapakilala't nagpapadama ka, lubos-lubos nilang mapatotohanang ikaw amay buhay na buhay, sapagkat tanging ikaw lamang ang walang kapantay, walang kamatayan, noon, ngayon at kailanman. Alpha at Omega, mga anak mo, sa iyo nagmula, sa iyong kaharian, sa iyong pagpapala, sa iyong pagtitibay, aking pinagtitiwala. O aking Ama, lingapin mo sila, iyong silay at pagmasdan, mga anak mong naririto, gayon din naman, ang mga sa dako, kung saan naroon sila, sa iba't ibang bansa, iba't ibang panig, na sulok ng daigdig, na sa iyo'y kumikilala, sa gawain ito'y umaasa, patuloy sumusubaybay, patuloy nakikinig, patuloy nanonood sa iyong gawain, na hindi lumilipas ang buong maghapon, sila'y nananabik, na sila'y makarinig ng mga banal na salita mo, makakita ng hiwaga, iyong patotohanan, tuwirang ikaw nga, ang sa dakong ito, sa gawain ito, ang siyang nagbuo, ganap nagbalangkas, aliwin mo sila sa kanilang kalumbayan, pagalakin mo sila sa kanilang tahanan, kung saan man dako, sila'y naroroon, maging lugar sa kanilang hanap buhay, na kung papaano'y nagbabatang, ika'y kanilang mapakinggan. O aking Ama, kapuri-puri ka sa wagas at tapat na pagkilala ng iyong mga anak, iyong ipagkaloob sa kanila'y marapat. Katotohanan lang ang sa'yo'y tinura, walang higit pa sa iyong kapangyarihan, walang taong ika'y mapapantayan. O aking Ama, ilagak sa kanila ang aking pinarinig na sinambit sa iyo, na tuwirang dinulog para sa kanilang lahat. Gawin mong matapat ang kanilang puso, ganap makaunawa ang isip, upang sa buong katauhan ay madama mula ulo hanggang talampakan ang iyong espiritu na buhay, na buhay. Sumainyo ang kapayapaan. Ano nga bang kahinaan ng isang katauhan na hindi kayang palakasin ng Ama? Ano ang pag-aalinlangan na hindi niya kayang sidlan ng katapatan? Sa mga dinaranas mo sa buhay, ano ba ang mga ito na tinataglay mo? Mahirap ka ba?
Hirap na hirap ka ba sa buhay mo? Hindi mo ba ito kaya? Hindi mo ito kaya. Sadyang hindi mo kaya. Kung ganang ikaw lamang bilang katawan na may buhay. Lalo't higit kung ang isip mo'y litong-lito, gulong-gulo at walang pangunawa sa nagaganap sa buhay mo. At wala nang nilaman ang puso mo kundi galit, hinanakit, puot, paghihinagpis. Hindi mo malalabanan ang buhay mo. Wala kang kakayahang labanan ito sapagkat hindi mo batid kung ano ang paraan. Hanapin mo ang kaparaanan kay Diyos na sa iyo'y bumuhay. Hindi ganang ikaw ang bumuhay sa sarili mo, lalo't hindi ang magulang mo. Pinagkaloob ka lamang sa magulang mo. Pinahiram ka lamang sa magulang mo at kapwa kayo may hiram na buhay. Kapwa kayo pinahiram lamang ang buhay na taglay. Kaya't kung ang magulang mo man ay may kalakasan at iyong nadadaingan, at may buhay kang magulang na tinatakbuhan, mayroon din niyang hangganan. Kung may asawa ka namang sandigan mo at matibay sa pananaw mo, may wakas din ang buhay. At kung ikaw naman ay may anak na inaasahan, may katapusan din ang lahat. Subalit kung ang ama ang iyong masusumpungan, kasama ng mga inaasahan mong tuwiran, lalo't higit na tumibay ang iyong sandigan, sapagkat ang ama mo ay kinilala mong lubusan. Mga mahal, masarap sa piling ng Espiritong Banal. Hindi mo ito matutukoy kung papaano ang kanyang kalooban. Hindi mo ito makikita kung ano ang sa iyo'y alay. Hindi mo ito mararamdaman kung papaano sa iyo'y gumalaw. Subalit kung ang ama'y pagtitiwalaan mo, buong galak niyang pakikita sa iyo, buhay ang kanyang pagkilos sa buhay mo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, inyong subukan. Kahit inaantok ka na at maliwanag ang diwa mo, inaapuhak mo sa isip mo na dapat imulat ang mata mo kung may gagampanan kang mabuti sa buhay mo. Ang ama mong nagpapaliwanag ng kaisipan mo, ibumulat din ang mata mo upang matapos mo gampaning kinahaharapan mo. Subukan mo, tao, na mahina ang katawan mo at maliwanag sa isip mong may ama kang bumuhay sa iyo at patuloy na sa puso mo'y dinadama mo siya. Ang kahinaan mo'y di mo nababatid, napapalitan ng kalakasan nito. Lahat ay kayang gawin ng Ama na kung inyong susuriin, sa panahon lamang ay pinakikita niya. Sa kanyang kalikasan, walang tugot magpasilay siya. Upang patotohanang wala man kayong nakikita, may kumikilos sa buhay nyo bilang amang totoo. O mga mahal ko, pag nilayan ang tinuran ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, katulad sa gawain ito, kung walang bumuo bumalangkas, wala kayo rito. Kung walang nagpakita ng katotohanan, kahiwagaan sa bawat isa na nauna sa inyo, walang apo kuntsing na maglilingkod sa inyo. Walang mga naglilingkod na nasisilayan kayo. Walaya ang mga pinatutungkalan ninyo na ngayon ay anibersaryo para sa lubenang ukol sa araw na ito. Wala lahat ito, mga mahal ko, sa makatwid kung dadamhin nyo ngayon ang buhay na Ama, buhay na Anak, buhay na Espiritu na suma sa inyo, may kagalakang kakamtin kayo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kapag sa isip mo lahat pinadaan ang mga pangarap mo, masasakitan ka, mahihirapan ka. Subalit kaalinsabay ng pag-iisip mo, isama mo ang Ama mo, isama mo ang Kristo mo, patnubay ng Espiritu,
sa tuwi na isa sa'yo. Di ka pababayaan, magulapi kailanman, masakitan ng damdamin sa hirap ng pag-iisip mo. O tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, pagharian kayo ng pangunawang totoo. Sa gayon, ang bawat araw, may galak na dulot ang Ama. Sa mga hindi nakakakilala at di masumpungan siya, hindi ito madama. Sa mga makasanlibutan, hindi ito pagnanasahan, hindi ito pag-uukulan ng pansin kailanman. Subalit, mapapalad kayo na nagmithing pumarito. Matatawag nga baga kayong tunay na mapalad kung wala kayong naramdaman, kung wala kayong nakilala, kung wala kayong nakita na totoong buhay ang inyong Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, pagharian kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Ilang araw na, ikalawa. Alam niyo po, kayo po ay pag mananalig sa Panginoon, may mga pagsubok yan. Pag magtitiwala ka sa Kanya, may mga pagsubok yan. Pag inaasahan mo siya, may pagsubok yan. At yan ay nararamdaman na at patutuo ng maihahayag sa inyo ng mga nakikipagtotoo at naglilingkod na sa Kanya. Kaya, kapag umira lang pagkatao mo, hindi mo sadyang makakaya. Napakabuti po ng Ama. Napakadakila niya. Sa mga bagay lamang susubukan ka kung ika'y totoo sa Kanya. May kukwento po ako sa inyo na ipinababahagi sa inyo ng Espiritu. Kaya lamang po ako nakakapagmensahe dyan sa internet dahil may taga-type si Arlene, ang isang alagad. Hindi po ako marunong. Anong turo man niya sa akin, halimbawa ay, Apo, sandali lang, ako po ay pupunta, pahawakan niya yung mouse sa akin. Saan baka ako pagka magbubura? Saan baka ako pagka, para habang wala kay ako nang magpalit? Tuturo niya po. Pag alis po niya, at nagbabasa akong ganyan. Diyos ko, saan baka ako ito? Hindi ko po ngayon maklik. Dahil baka pag may kinlik ako doon, lahat burado na. Maghihintay po ako. Ganyan, araw-araw ang kaganapan. Kaya kami kuminsan ay nagluluwat. Nang dahil sasabihin sa kanya, pag may napindot siya na mali, na sabi ko, anak, hindi ganyan. Palitan mo. Nawawala po yung konsentrasyon. At, siyempre po, magko-concentrate na naman. Yung pong ibinahagi nawawala. Sa madaling salita, ganon, hanggang dumatal na po yung takda na may kunin na lahat ang mensahe doon. Ganon pa rin. Ilang araw ko siyang kasama, ilang araw kaming nagtuturuan, kumisan, tulad po ng huli na sabi niya, Apo, sandali lang po, mag-CR lang po ako. O sige ka ako, ituro mo sa akin kung saan yung kinlik ko po. Na-shutdown po. Naku po, sabi ko, Panginoon ko, baka kaya nawala lahat ang mensahe, Panginoon ko, Diyos ko. Hindi ko na po ginalaw. Sa madaling salita po, napakabuti ng Ama. Nangangarap po ako na para sa ganun ay hindi na kami laging lalabas pa ako dyan. Lalabas pa ako doon na magpupunta pa kami na storbo po. Gagamitin, naisip ko po na bilang tao, matagal na ginagamit. Tapos pagdating pa ng oras, gagamitin pa yung computer. Baka po nag-iinit. Ano po? Napakabuti po ng Ama. Ngayon po ay binigyan ako ng iPhone ng aking isang alagad sa Japan. Sa madaling salita po hinabol niya yun nung ako'y malis ng bansa.
Di ko rin po natutunan. Sabi ko, katanga ko naman. Ano ba yan? Napakatanga ko. Mga gadget na yan, di ko na natutunan. Kaya may nagbigay po sa akin ng touchscreen. Ala, ayaw ko yan. Gusto ko yung mga luma. Dahil, ano ba ako kung makita nilang lumang-luma na modelo. Basta malaga dito ako nasisiyahan. Purihin ang Ama. Nung birthday ko po, ay nagregalong iPad. Nako, kako, Diyos ko. Bago po pala yun, pinadala na ko ng aking pamangkin. Yung manugang sa pamangkin na tablet. Hindi ko rin natutunan. Binigyan ako ng, sabi ko, ano bang katanga mo kunching? Katanga mo kunching? Bakit naman ka ako nung panahon na yun hindi ako ganito. Sabi ko po, tingnan niyo po kung paano po kumilos ang Diyos. Ano po? Sa madaling salita ay tinaliwala ko po yung tablet na yan. Wala akong pakialam dyan. Sabi ko po, ngayon po, ayaw ko rin po ng kulay nun black Sabi ko, gusto ko puti. Alam niyo po ba? Nang birthday ko po, may nagbigay sa akin puti. iPad po, ano? Ayun. Tinago ko, sabi ko, anin ko naman ito. Hindi ko rin magamit. Hindi rin ako marunong. Dala-dala ko po yan kapag kami ni Arlene ay nag-ano. Arlene, tulungan mo nga ako. Turuan mo nga ako. Wala po talaga. Nakakamali pa rin ako. Eto po, nung isang gabi, yung anak ko, tinuruan po ako. Nasabi niya, Ama, direkta ka na dyan. Subalit, hindi rin naituro lahat. Kung paano lang ako makikipag-usap sa Skype, kung paano lang doon ako mag-click doon sa Facebook ko, sa ganun. Alam niyo po, kanina, pagkatapos ko pong manalangin ng 3 o'clock, nangusap ang Espiritu, may dinadatal na mensahe sa akin na hindi po ako patulugin. Eto na po. Paano kayang gagawin ko? Ako lang mag-isang gising. Alam nga naman pong tawagin ko si Arlene. Pumanik ako. Arlene, mag-type ka nga. Hindi po. Kinuha ko po. Sige po. Pinag-aralan po. Ganyan. Diyos ko, nang mahaba na po yung message, may pumasok po na dapat pala talagang mensahe po yan, no? Hindi ko po alam i-click kung alin yung para mawala yung mga pumapasok na yon. Cancel, Eka. Binasa ko, cancel. Tapos, save. Naku. Kinancel ko. Puri. Diyos, cancel po lahat ang message. Sabi ko, Panginoon, ayoko na po. Sabi ko, masakit na po ako yung titig sa mata. Tapos ganun pa lang. Susuko ka na ba, anak? Sabi niya po sa akin. Hindi po. Sige po. Tapos, sige po. Ganyan ako. Wala akong mabuong message nang dumatal po ang Espiritu. Pasubali ko sa iyo. Sulong, ito ang pindutin mo. Ito ang pindutin mo. Purihin po ang Ama. Hindi ako nasubukan ng Diyos. Hanggang alas 7, nagme-message po siya. Bagamat hindi pa po mabilis. Subalit, lahat ng dinadatal ay naipapasok. Bagamat, bura. Sabi ko, Ama, katindi naman po ng pagsubok nyo na ito sa akin. Sabi ko, sapagkat tinitingnan kung ikaw ay susuko. Tingnan nyo po. Ano ang mensahe dyan? Napakasimple pa po noon. Ano ba kung sinubukan ka sa gayon? Tiningnan ba kung ikay magbabata? Kung ang iisipin mo, napupuyat ka na wala namang kabuluhan, sige, pindot ka ng pindot, nasasayang lamang. Mga minamahal, ano ang mensahe? Anak, sino nga ang di matututo kung ako'y dadamhin ng tao at akong pangungunahin sa kanyang buhay upang maituro ko ang tumpak at marapat sa kanya? Bakit ang iba na pagbabatahang magpuyat sa walang kabuluhan? Subalit ikaw ang pinagbabatahan mong ito, maraming makikinabang. At pinasilay po niya,
Yung po pala may kiklik ka para hindi na nila makita kung ikaw ay naka-on o hindi. Lagi po may pumapasok. Sa makatwid, may pumapasok. Unahin na naman siya, sasagutin na kahit kaunti lang, purihin ng Ama. Nung pong sa kakabasa ng mga pumapasok na message, may nag-message po na, Apo Unching, ano po ba ang gamot? Mapakasakit po ng tiyan ko, ganito. Dalawa po sila. Masakit po yung isa naman, masakit daw ang balakang, masakit. Purihin ng Ama. Yan ang katotohanan, anak. Sa iyong pagbabata, kung natulog ka na't nang hinawa ka, paano itong mga kapatid mong umaasa? Nakita nila, nakabukas ka, kaya sila ay nagmensahe sa iyo, nagpaabot ng mensahe. Mga minamahal, ang Ama'y walang katapusan ng pagpapahatid, pagpapaabot niya ng mensahe. Kung bukas lamang po sa tuwinang isip ninyo, makikita nyo, mararamdaman nyo, at matatanggap nyo ang mensaheng mga pahatid niya. Sa tuwina po, huwag kayong maging sarado ang isip sa Kanya. Sa tuwina ay pagsumakita ninyong buksan ang puso nyo sa Kanya. Sa tuwina ay alalahanin ninyong tapat siya sa inyo. At sa tuwina po, tandaan ninyo, siya'y handang magbigay sa anumang oras, segundo, minuto ng inyong buhay. Magbata lamang kayo sa Kanyang panawagan na sumunod tumalima. Pakinggan nyo lamang sa tuwina ang udyok niya sa inyo upang sa gayon huwag kayong mawalay sa Kanyang Espiritu. Espiritu ng katotohanan na magtuturo na mabuti sa inyong buhay. Mga mahal, kung tutok din lamang ng tao ang kalooban ng Ama, oo, walang sa tuwina'y galak ang dulot sa iyo. Oo, walang sa tuwina'y lakas ang maghahari sa katawan mo. Oo, hindi sa tuwina'y malusog sa buong buhay mo, hindi ka magkakasakit. Oo, sa tuwina'y hindi ka laging masaya na lamang sa bawat araw. Lahat na yan ay may katambal na pagsusumikapan mong mahulagpusan. Lungkot, sakit, hirap, pakikibaka sa mga balakid. Subalit, kapag ang Ama ang inyong tinanggap, lahat na yan ay tuturuan kayo kung papaano nyo mahuhulagpusan. Bibigyan kayo ng talino, bibigyan kayo ng lakas, bibigyan kayo ng liwanag, bibigyan niya kayo ng mga dapat gawin, mga dapat tupdin, mga dapat talimahin upang kayo sa Kanya'y huwag mawalay. Ituturo niya ang tama at marapat sa inyong buhay at kailan may di niya pababayaan na kayo'y mapahamak bilang mga anak na minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan ng saki tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sino ang nagpasimula sa lahat ng pangaral? Ang Ama, sapagkat siya'y Alpha at Omega. Gumamit lamang siya ng tao para maibigkas ang aral at salita niya. Mga aral, mga salita niya. Hindi siya mismo ang nagsabi sa mundong ito. Walang magsasabi ng Ama mismo ang nagsabi. Siya ang bumaba para mangusap sa tao. Kundi gumamit siya ng tao para mangusap sa tao. Buhay ba ang Ama? Kaya sa madaling salita, kung pagninilayan at bubulay-bulayin lamang ng tao ang kanyang kalooban at kagustuhan, at hindi ang kanyang kalooban at kanyang kagustuhan bilang laman, kayong mga tao ito, pawang katotohanan, pag ang naghari ay siya, at di pagkatao bilang laman, walang hindi matututo sa tamang buhay at mabuting buhay. Huwag sabihin ng tao, mahirap siya, hindi siya maligaya. Huwag sabihin ng tao, mayaman siya, maligaya siya. Hindi totoo yan. Mahirap mayaman,
katamtaman ng buhay, may dumaratal na pagkakataon sa buhay niya, di siya maligaya. Subalit kapag nadama mo at kinilala ang Ama at tinanggap mo siya, ang lumbay mo sa tuwinay, kaaliwan ay siya. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. May tanong po ba kayo? May kulang po ba? Salamat sa Ama. Purihin ang Ama. Kayo, mga alagad, may tanong ba? May kulang ba? May mali ba? Mga choir, natutulaw. Mga caps, may kulang ba? May mali ba? May tanong ba? Sa makatwid, ikaw tao, wala kang may tatanong sa Ama. Ikaw ang lagi niyang tatanungin kung kilala mo siya. Anak, ano ang kulang ko sa iyo? Anak, anong pagkakamali ko sa iyo? Anak, bakit ka ganyan sa akin? Anak, bakit di mo ko tanggapin? Anak, bakit di mo ko kilalanin? Anak, bakit di mo ko pinakikinggan? Anak, ba't di mo ko liripin? Anak, ako ay iyo bang naririnig? Anak, di mo man ako nakikita? Wala ka bang nadarama? Anak, sinong bumuhay sa iyo? Siyang maraming tanong sa iyo. Subalit ikaw, wala kang karapatan. Bakit mo ko binuhay? Buhay ba ang Diyos? Wala ka ring karapatan na sabihin mo, ba't mo ba ako pinanganak na? Hindi naman siya nag-anak sa iyo. Bakit mo ako sinilang na mahirap? Hindi rin siya nagsilang sa iyo. Bakit mo ako binuhay? Ganito lang pala buhay ko. Tama, siya ang bumuhay. Kaya lamang, wala siyang kagustuhan ng buhay mo ay ganyan. Kaya't pag sumikapan mo siyang hanapin at masumpungan, walang hindi mababago sa takbo ng buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung sakali man, kapwa mo'y mayaman, milyonaryo, bilyonaryo, ika'y mahirap lang. Tandaan mo sa tuwina ang salitang, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung simple man at mahirap ang buhay mo, at laging masaya ang puso mo at malinis ang isip mo, natatangay na ng damdamin mong malinis, may pag-ibig, masaya, at malinis na isip ang kahirapan mo tinatahak. Na hindi mo nababatid isang araw, ikaw pala ay binago na ng Ama. Tulad ng araw na sumusuri ka, nang huhula ka, sisikat kaya ang araw ngayon? Iniisip mo, ang araw kaya ay lalabas? Iniisip mo, magkakaaraw kaya ngayon? Ganyan din sa buhay. Iniisip mo, mababago kaya ang buhay ko? Iniisip mo, paano kaya mababago ang buhay ko? Iniisip mo, hanggang kailan kaya ang buhay ko? Walang makapagsasabi, walang makatutugon sa iyo. Subalit, kung sa bawat araw na pakikibaka mo, wala kang tinatanong sa sarili mo ng ganito, kundi patuloy kang manalig at umasa sa Ama mo, payapa ka bawat araw, tao. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat tulad ng araw, kahit anong tanong mo, hindi mo mababatid kung ano, sisikat ba yan o hindi? Iinit ba yan o hindi? Walang makababatid. Kaya tulad ng araw na inaasahan mo, kung kailangan mo siya para makapagbilad ka, umasa ka rin sa Ama mo na pasisilayin niya ang liwanag sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Mamahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat kung ang mabuti na nagpapakabuti pa ay bubuti pa sa dati, ang masama rin na nagpakasama
maaring baguhin. Pakatandaan ninyo, lahat ay maaring magbago sapagkat ang Ama, kapag kinilala ng tao, maaring baguhin takbo ng buhay niya. Katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Net karamanayahan na. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Mayroon po bang tanong? Tulad ngayon, ay kulimlimeka ang panahon. Uulan kaya? Manghuhula ka rin. Ano? Tulad din ng aanihin. Ilan kaya aanihin ko sa palay ko? Tinatanong mo yan. Tulad ng pagbubunga ng halaman, marami kayang bubunga itong halaman ko na ito. Tulad din ng lasa niya. Tinatanong mo, ano kayang lasa nito? Matamis kong buto ang tinanim, ano kaya ang bubungahin? Ganon. Napakaraming tanong ng tao. Subalit sa maraming tanong mo, para ka lamang tumatanong sa hangin. Sapagkat hindi mo pa yan nakikita at di mo pa natitikman lahat ng tinanong mo. Wala kang nabibilang. Ano kaya't ang gawin mo? Sa halip na pahirapan ang isip mo, gumawa ka ng mabuti tao at asahan mong Ama mo at huwag magtalusira sa Kanya. Sinisigurado niya, wala ka nang itatanong, pakikita niyang mabuti siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ilang araw na po ang nobenaryo natin, ang pagnonobena natin, ilang araw na. Ang bilis po ng oras, ano? Pero alam niyo po ba, sa maraming iniisip, matagal ang maghapon. Kapag ang isip mo ay litong-lito, gulong-gulo, galit na galit ang puso mo, at wala nang nakasentro sa puso at isip mo, kundi yung iniisip mo, katagal naman ka ng maghapon. At yung taong hindi nakakatulog sa gabi dahil napakagulo ng isip, katagal naman ka ng magdamag. Subalit ang taong gawa ng gawa, patag ang isip, patag ang damdamin, sabi niya, kadali naman, hapon na agad. Yung masarap matulog, ay kulang pa eka, umaga na. Ganyan ang buhay ng tao. Walang perfecto, walang kompleto. Lahat binigay ng Ama na may kulang at may kapintasan. Upang ang lahat ng kapintasan, siya ang magsaayos, siya ang magpabuti, siya ang magtama. At ang pagkukulang, siya ang magpuno. Kung kikilalanin lamang, makikita mo tao, lahat ng mabubuting gawa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Wala nang hindi naging problema ang tao, ano? Bago maghalalan, problema. Pagkatapos ng halalan, problema. Walang pinagkaiba sa nagbubuntis na ina. Habang naglilihis siya, iniisip niya kung ilan kayang araw ang paglilihin niya. Ilang buwan kaya ang paghihirap niya. Sa mga inang nagdadalang taong relax na relax, magaan maglihi, magaan magbuntis, walang iniisip. Lalo na kung may pera. Pagdating ng panganganak, sige lang siya. Maoperahan man ako, may pera naman ako. Hindi man ako maoperahan, may pera pa rin ako. Subalit, tandaan ninyo, wala man siyang inisip, hindi niya alam kung mabubuhay kanyang anak at maging siya. Kaya pantay lamang. Parehas na nga pa ang nag-iisip na, paano kaya pag nanganak ako? Paano kaya pag manganganak na ako? Hanggang kailan kaya paghihirap ko? Parehas lamang. Hindi kapwa nila